Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang apat na babae at ang hari. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may nabubuhay na isang haring nagngangalang Janus. Kilala siya sa kanyang mga narating sa napakamurang edad. Kapag umaga, nasa bulwagan siya kasama ang mga ministro. Pero nababagot dito ang batang hari. Namamangha ang hari sa buhay sa labas. Kaya pag sumapit ang gabi, lumalabas siya ng nakabalat kayo, naghahanap ng kahit anong pakikipagsapalaran sa labas. Isang araw, habang naglilibot siya sa paligid, nakakita siya ng apat na babae na nakaupo at nag-uusap. Napakasarap naman ng minatamis na ito. Wala nang masasarap pa dito. Alam nyo, sa tingin ko meron. Sa palagay ko wala pa rin tatalo sa lasa ng karne. Hindi maaari. Sa tingin ko pinakamasarap ang lasa ng gatas. Gatas? Ano ka, bata? Wala nang masasarap pa sa pagmamahal. Ano masasabi mo, Darla? Sa tingin ko, ang lasa ng katalinuhan ang pinakamatamis sa lahat. Nang sandaling yon, dumating na ang mga ama ng mga babae at inuwi sila. Naghintay ang hari at nanood hanggang sa malaman niya kung saan nakatira ang apat. Pumunta siya sa bawat pinto nila at minarkahan ito ng tsalk. Nang sumunod na araw, pinatawag niya ang kanyang ministro. Ipatawag mo ang mga may-ari ng mga bahay na may marka malapit sa hardin ng kaharian. Kailangan ko silang makausap. Agad na nagtungo ang ministro at madaling natuntun ang apat na bahay. Di nagtagal na dala niya ang mga may-ari sa hari. Kumusta? Kayong apat, meron ba kayong mga anak na babae? Opo, inyong kamahalan. Kung ganun, maaari niyo ba silang dalhin dito sa palasyo? Nagkatinginan ng mga ama sa isa't isa ng may pag-aalala. Inyong kamahalan, mawalang galang na po sa inyo. Pero hindi po tama na ipadala ang mga babaeng hindi pa kasal dito sa palasyo. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na walang masamang mangyayari sa mga anak ninyo. Nagpadala ang hari ng karwaheng nakasara ang mga kurtina para din walang makaalam sa pagpasok ng mga dalaga sa palasyo. Dahil dito, natuwa ang mga ama nila. Ang apat na dalagita ay dinala sa isang silid. At ipinatawag isa-isa. Kumusta? Magandang araw, kamahalan. Bakit niyo po ako pinatawag? Kasi narinig ko kayo nag-uusap ng mga kaibigan mo nung isang gabi. Ano bang pinag-uusapan nyo? Hindi po masama tungkol sa inyo, aking hari. Alam ko yun. Huwag kang matakot. May sinabi ka tungkol sa karne. Sinabi ko lang naman na pinakamasarap ang lasa ng karne. Pasensya na, iyong kamahalan. Pero ang dalagang ito ay galing sa pamilyang hindi kumakain ng karne. Mga vegetarian sila. Ano? Kung ganun, paano mo nasabi na pinakamasarap ang lasa ng karne kung hindi mo pa ito nalalasahan? Totoo po na hindi kumakain ng karne ang pamilya ko. Pero nakikita ko na sa tuwing may bumibili ng karne, nauubos ito lahat ng walang nasasayang. Kahit na mga buto ay napapakinabangan pa ng mga aso. Pagkatapos ay gagamitin naman ng mga tagak na di magtatagal, kakainin naman ng mga langgam. Namangha si Haring Janus sa sagot ng dalaga sa kanya. Tama naman ang sinasabi mo. Napakasarap ng lasa ng karne. Heto, ang gantimpala sa iyong sagot. Kaya naman umuwi na ang dalaga ng masaya. Ipinatawag naman ang ikalawang dalaga at dumating siya ng dahan-dahan at mukhang nahihiya. Kumusta ka, Binibini? Kumustahin yung kamahalan? Bakit niyo po ako ipinatawag? Noong isang gabi, kasama ang mga kaibigan mo, sinabi mong ang lasa ng gatas ang pinakamasarap. Anong ibig mong sabihin? Kamahalan. Nasasarapan ng mga tao sa mga pagkain gawa sa gatas, gaya ng butter, mga cream, at mga minatamis. Kakaunti lang ang mga hindi ito gusto. Talagang napakasarap ng lasa nito.
Kahit na hindi ko pa ito natitikman. Ano? Kasi hindi po ako hiyang sa mga produkto may gatas. Base lang sa mga napansin ko mga nabanggit ko kanina. Ang hari naman ay gulat na gulat. Hindi ko ito inaasahan ha. Pero oo, ang gatas pati na ang mga pagkain may sangkap nito ay talagang masarap. Natuwa ang hari sa kanyang sagot at binigyan siya ng regalo sa kanyang pag-uwi. Pagkatapos ay ipinatawag naman ang ikatlong dalaga at masaya itong pumasok. Kumusta inyong kamahalan? Kumusta? Ipinatawag kita rito para malaman ang pinag-usapan nyo ng mga kaibigan mo kagabi. Pero inyong kamahalan, wala pa akong sinabing masama laban sa inyo. Sa palagay ko naman, wala. Ang ibig ko lang sabihin, narinig kong nabanggit mo kasi ang lasa ng pagmamahal. Yun? Sinabi ko nga po na ang lasa ng pagmamahal ang pinakamatamis sa lahat. Pero parang kakatwa naman yun. Paano mo nasabi yun? Masaya kasi ang mga magulang ko dahil nagmamahalan sila. Minsan nakita ko ang inang usang inaalagaan ng anak niya. Doon ko naisip na ang pagmamahal ay talagang matamis pag tinikman. Napakagandang sagot. Talagang tama ka. Matamis nga naman ang lasa ng pagmamahal. Binigyan siya ng regalo ng hari at siya ay umalis ng masaya. At pagkatapos, si Darla naman ang pinatawag. Kumusta inyong kamahalan? Pinatawag niyo po ako? Kamusta rin sa'yo? Tumawag ako dahil gusto kong malaman ang pinag-usapan nyo ng mga kaibigan mo kagabi. Hindi po yun masama laban sa inyo. Sinisiguro ko po yan. Alam ko na yan. Pero gusto kong malaman ang ibig mong sabihin sa ang lasa ng talino ang pinakamasarap? Hindi niyo po ba alam? Napakasarap ng lasa ng talino. Lalo na kapag nalalasahan ito sa harap ng taong sinungaling. Kung ganun, walang sino man ang makakatikim ng ganyang lasa sa pakikipag-usap sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Ganoon ba? Sa palagay ko, kahit ang tao na hindi nagsisinungaling ay maaring magsinungaling isang araw. Talaga bang sinusubukan mo ako? Ang iyong hari na isang araw ako ay magsinungaling? Inyong kamahalan, bigyan mo ako ng 400 ginto at 6 na buwan. At patutunayan ko ang mga sinabi ko. Naintriga ng husto ang hari. Ibinigay niya ang gusto ng dalaga at matyagang naghintay ng susunod na 6 na buwan. Matapos lumipas ang araw, tinawag ng hari si Darla sa kanyang palasyo. Naalala mo ba ang ipinangako mo 6 na buwan na ang nakararaan? Opo. Pumunta po kayo sa bahay namin at may ipakikita ko sa inyong bagay na nakamamangha. Napaisip ang hari at nagpunta sa bahay ni Darla kasama ang mga ministro niya. Gamit ang pera, nakapagpatayo siya ng malaki at magandang bahay. Inyong kamahalan, mayroong espesyal na silid sa bahay na ito. Tanging ang espesyal na taong may mabuting puso ang makakakita sa diwata. Bakit hindi niyo tingnan? Labis ang pagkagulat ni Haring Janus. Gusto niyang pumasok, pero nagdadalawang isip siya. Bakit hindi na lang mauna ang aking mga ministro? Siguradong gusto nilang makita ang diwata. Pumayag ang mga ministro at ang una ay pumasok sa loob ng silid. Wow! Makakakita ako ng diwata? Hindi na ako makapaghintay. Ngunit sa paglipas ng oras, walang nagpakita sa ministro at siya'y nagsimula ng mag-alala. Paano ako lalabas at sasabihin sa kanila wala akong nakitang diwata? Iisipin nilang napakasama akong tao. Kaya, pagkalabas ng ministro mula sa silid, nagsinungaling siya sa lahat ng nandun. Ano? Nakita mo ba yung diwata? Opo. Kaya lang masyado akong ninervyos magsalita. Kung ganun, ako naman. Kaya ang ikalawang ministro naman ang sumunod. Kilala ko ng lahat bilang napakabuting tao. Sigurado akong makikita ko ang diwata. Pero muli, sa paglipas ng mga minuto,
walang nagpakita sa malungkot na ministro. Pagkaalis niya ng silid, ang hari at ang unang ministro ay agad siyang tinanong. Ano? Nakita mo rin ba ang diwata? Ano po bang tingin niyo sa kanya? Oo, isa yung interesanteng paghaharap. Ngayon malakas na ang loob ng hari na makikita niya ang diwata. Pumasok siya sa silid at talagang matyagang naghintay roon. Napakabuti kong hari sa mga nasasakupan ko. Siguradong makikita ko ang diwata. Agad siyang tumingin-tingin sa paligid at hindi makapaghintay na makita ang mahiwagang nilalang. Pero nang hindi niya pa rin makita ang diwata, nagsimula siyang makaramdam ng kaba. Kanina pa ba ako? O paano kung hindi pala ako mabuting hari? Walang dapat makaalam nito. Matyagang naghihintay si Darla sa hari. At siya ay tuwang-tuwa nang makita niya itong lumabas. Ano? Nakita mo ba ang diwata? Oo, nakita ko. Kakaiba pala talaga ang pakiramdam kapag nakausap mo yung mismong diwata. Kung ganun, nakita mo talaga siya? Oo, at nakausap ko rin siya. Talaga? Oo, totoo. Aking hari, nagsisinungaling ka lang, hindi ba? Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nagsisinungaling. At doon naalala niya ang hamon ni Darla, na balang araw magsisinungaling siya. Biglang natawa ang hari at ipinagtapat na wala siyang nakitang diwata. Nagulat ang dalawang ministro, pero nagsabi rin sila ng totoo. Ngumiti ang hari kay Darla. Napakatalino mong tao para maisahan ako ng ganito. Natural lang sa tao ang magsinungaling kapag may problema o kaya naman nalalagay sa alanganing sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin ay dapat itong gawin. Alam ko, hindi na ako magsisinungaling uli, Darla. Gusto ko sanang mapangasawa ka at tulungan akong magpatakbo ng kaharian. Masaya niyang tinanggap ang alok nitong kasal. Nahulog na rin ang loob ni Darla sa masayahing haring si Janus. At silang dalawa ay nagpakasal. Pagkatapos noon, naisip ng hari na ang lasa ng talino ay laging lamang sa anumang kasinungalingang nakaharang dito. Maganda ang naging desisyon niyang hindi na muling magsinungaling kahit kailan. Dahil syempre, ang kasinungalingan maliit man o malaki ay di dapat sinasambit.